Okay, let's start. Ayan, so let's start with our next topic, the crime mapping technique in NAPOLCOM. Hanggang anong oras tayo? Hanggang sa matapos to, wala na tayong ibang araw eh. Hanggang sa matapos na to. Itong NAPOLCOM, ano lang to, may lang to ha. Kaya relax lang kayo dyan. Relax nyo lang yung pototoy nyo. Okay, so ang ating topic ngayon, okay, is the crime mapping for NAPOLCOM examination. So may mga pag-uusapan tayo dito iba't ibang klase ng crime mapping. Okay, so yung crime mapping kasi ng CLE no sa ating mga criminologists iba dito sa NAPOLCOM, no? Itong crime mapping sa NAPOLCOM may pagka-logic siya. Okay, may pagka-logic siya. Okay, sa kasi sa criminology kasi iba yung crime mapping na pinag-aaralan natin. So hindi siya recommend na pag-aralan, no? Dito pagdating sa NAPOLCOM. Okay, so now, let's start with our crime mapping technique. Okay, anong sinabi dito? Okay, sabi dito, as the name suggests, the direction and distance question are based on the distance and or directions puzzle. Based on the given distance and direction, candidates need to find out the final direction from the starting point and or find the distance covered between starting point and the final of our endpoint. So paano ba to? Dito sa crime mapping, may tinatawag tayong direction and distance. Sir, ano ba yung direction and distance na yan? When we say direction, yun yung tinatawag nating basic direction. So naalala niyo yung tinatawag nating tinatawag nating ano sir? Yung tinatawag nating north, diba? North, ano pa? Yung tinatawag nating south. Okay, ano pa? Okay. East and west, diba? Yan yung tinatawag natin basic direction. Okay? North, south, east and west, no? Okay, so yun yung tinatawag nating direction. So sir, ano naman yung distance? When we say distance, ito naman yung layo, okay, mula sa pinanggalingan mo papunta doon sa napuntahan mo. Okay, that is the distance. Okay, how far something is. Okay, when we say direction, like north, south, east, west, saan ka papunta? Okay, sa anong direction mo? Okay? So, when we say crime mapping guys, dito madalas binibigyan kayo ng scenario or puzzle na kailangan yung i-solve, no? Kailangan yung sagutan. Okay, minsan magbibigay si examiner ng scenario. Okay, pag halimbawa may sunog, saan pwedeng dumaan ang isang bumbero? Pwede ba siyang dumaan sa one way? Pwede ba siyang dumaan sa two ways? Ayan, so itatanong yan dito. Okay, pagdating naman sa halimbawa sa puzzle, diba? Okay, sa puzzle. Okay, saan tayo pwedeng dumaan pag halimbawa re-responde tayo sa isang krimen? Okay, so ganun lang, no? Okay, so based on the given direction and distance, you need to find the final direction from starting point and calculate the total distance from the start into the end point. So that is the direction and distance in the test logical reasoning. So sabi ko nga sa inyo kanina, yung crime mapping na to is part din siya ng tinatawag nating logical reasoning. So hindi talaga siya part ng tinatawag nating general knowledge. Okay? So part siya ng tinatawag nating logical reasoning. Okay, so now, let's move on to the next slide. Okay, ang sabi dito, question on direction sense of technical involve a person traveling in a series of direction which involve several turns. These types of question are the test. Okay, the test taker ability to trace the follow, find direction accurately. So ano ba to? Okay, so tulad lang din to ng sinabi ko kanina no? Okay, kung saan tinuro ng isang examiner, halimbawa dumaan siya sa west, maglalagay ka ng parang palatandaan kung saan siya lumiko, okay, saan siya dumiretso, bumalik ba siya, ganyan. Okay, so itong crime mapping na to, meron tong tinatawag na analytical skills, no? Ibig sabihin, pag-iisipan mo talaga na maigi bago ka sumagot. Okay? Pag-iisipan mo talaga na maigi bago ka sumagot. At meron din tong tinatawag na logical thinking. Pag sinabi natin logical thinking, okay? Step by step mo siyang aaralin, no? Step by step mo siyang susundan. Okay? Para sir, makuha mo yung tamang pattern. Okay? So that is
crime mapping. So now, what are the basic concept of direction? So, alam naman natin, sinabi ko na to sa inyo kanina, ano ba yung basic concept ng direction? Okay, sige nga, ano nga yung basic concept ng direction? Nabanggit ko to kanina sa unang slides natin. Ano yung basic concept ng direction? Ano yan? Okay, so, that is what? That is what? Okay, yun yung tinatawag nating north, south, east, west. Diba? North, south, east, west. Okay, that is the basic direction. Okay? Ayan, so that is the basic direction. Okay? There's also, so, bukod dyan, no, bukod sa basic direction or main direction, meron din tayong tinatawag na, cardinal direction. So, anong pinagkaiba niya? Okay, sa cardinal direction. So, ibig sabihin, okay, nasa gitna siya ng dalawang direksyon, no? Nasa gitna, mayroon na siyang gitna sa dalawang direksyon. Okay, tulad na dito, no, na may north, may east, may south, may east, may west. Okay, between the north and east, okay, pag nasa gitna ka diyan, pag nandiyan yung direction mo, so ibig sabihin, okay, andito ka na sa northeast. Okay, pag sa kabila naman, okay, nasa gitna ka ng ng west and north, ibig sabihin nasa gitna sa nasa direction ka papuntang northwest. Okay, pagdating naman dito sa sa baba, okay, pag nasa gitna ka ng tinatawag nating west and south, ibig sabihin, okay, ang direction mo ay papuntang southwest. Okay, southwest. Okay, pagdating naman sa kabila, pag nasa gitna ka ng south and east, no? Okay, ibig sabihin yung direction mo nasa southeast. Okay? Ayan. So now, okay. So now let's move on to the next topic. So dito sa crime mapping, guys, meron siyang 4 na question na tinatanong. Actually, dalawa lang dito no? Dalawa lang talaga. Kasi itong shortest distance between 2 points at yung rotation-based question, hindi na talaga siya tinatanong. So sir, saan po madalas anong topic po yung madalas tinatanong sa NAPOLCOM? Okay? So ayan. Sige. Pag sinabi natin cardinal direction, ibig sabihin, ang direction mo, meron na siyang meron na siyang sa gitna, di ba? Meron na tayong tinatawag na northeast, okay, southwest, no? Southeast, northwest. Okay? So, okay, pag nasa between ka ng north and east, ibig sabihin ang direction mo ay hindi papuntang east at hindi rin papuntang west. Bagkus, ang direction mo diyan ay papuntang northeast, no? Okay, that is northeast. So mamaya, bakit napaka-importante nitong itong mapang to? Okay? Bakit napaka-importante niya? Kasi mamaya, no, sa lahat ng question na mapagdadaanan natin, lalong-lalo na sa NAPOLCOM examination, ito yung kailangan yung isulat palagi. No? Pag halimbawa, nakita nyo na yung tanong ng crime mapping, automatic na dapat agad yan. Meron na dapat kayong sinusulat. Okay? Meron na dapat kayong dinadrawing. Okay, bakit? Okay? Kasi dito kayo magbabase kung ano ang tamang sagot. Again, dito kasi kayo magbabase kung ano ang tamang sagot. Okay, so now, dito tayo sa type of question. Okay, type of question. Okay, sa crime mapping, meron tayong 4 na madalas na question. Pero pagdating sa NAPOLCOM examination, dadalawa na lang talaga dito yung kinukuhan tanong, no? Itong rotation based question at yung shortest distance between 2 points question, okay, hindi na talaga siya tinatanong sa NAPOLCOM. Pero syempre, pasadahan natin kahit papaano. Okay, pasadahan natin siya kahit papaano. Okay, so now, okay, unahin natin yung tinatawag nating shortest distance between 2 points. So ano ba to, sir? Okay, so ano ba to? Okay, so tatandaan natin, ang sabi dito, in these types of question, the examinee provide with a numeric values of the distance traveled in different direction. Ibig sabihin, yung examiner daw magbibigay ng numbers kung gaano kalayo ang pupuntahan mo at gaano kalayo yung nilikuan mo. Okay?
travel different direction, and he or she, okay, expected to find the shortest distance between the starting point and the end point. So, ibig sabihin, okay, mula doon sa pinanggalingan mo, magbibigay si examiner ng layo bilang ng pupuntahan mo at magbibigay siya ulit ng layo o bilang ng lilikuan mo. Tapos anong gagawin natin dyan, sir? Paano natin maisusolve yan? Okay, ang gagawin daw, kailangan natin makahanap ng pinakamalapit na daanan within endpoint and starting point. So ibig sabihin, straight line lang yung i-compute natin dyan. So kaya nga meron tayong ano dyan meron tayong tinatawag na formula. So ito yon yung tinatawag natin. For finding the shortest distance, it is necessary to know the Pythagoras theorem, which says, so ibig sabihin, itong Pythagoras theorem na to, ito yung tinatawag nating formula na kailangan gamitin natin pag ganitong klaseng question ang lumalabas sa inyo sa prime mapping. Okay, so meron tayong tinatawag na base, perpendicular, okay, hypotenuse. So ano-ano yung mga yan, sir? No? Okay, ito yung ano kinakatakot ng mga cream, no? Lalo na ako. Ayun, lalo na ako. Kaya nga ako nag-cream eh. Tanga tayo sa math eh. Di ba? Aminin. Di ba? Aminin. Okay, di ba? So, pag mga ganyan na yung question, nakakatakot na. Ano, may mga base, may perpendicular, may hypotenuse na, no? Pero papadaliin natin yan. So ano lang ba yung ibig sabihin yan, sir? Okay, ano lang ba ibig sabihin yan? Okay? So ang ibig sabihin lang yan, guys, pag sinabi nating base, yan yung pinanggalingan, no? Yan yung ibig sabihin, ito yung starting point. Okay? Ito yung starting point, no? Yung base, no? Pinanggalingan mula sa iyong pupuntahan. Papunta sa iyong pupuntahan. Okay, pag sinabi naman natin perpendicular, okay, ito naman yung panibagong direction. Okay? Panibagong direction, okay, doon sa pinuntahan mo, tapos magkikreate ka ulit ng ibang direction. Yun na yung tinatawag natin perpendicular. Okay? How about the hypotenuse, sir? Ano naman to? Okay, pag sinabi natin hypotenuse, ito yung pinakamaikling distance mula doon sa iyong pinanggalingan. Okay, mula doon sa iyong pinanggalingan at sa iyong narating. Okay, bakit? 'Di ba? Una, may pinuntahan ka, tapos lumiko ka. So ngayon, ang tinatanong natin, ang kailangan mo makuha dito is yung pinakamaliit o pinakamaikling distansya mula doon sa pinanggalingan mo papunta doon sa napuntahan mo. Okay? Okay, ulitin ko ha. Pag sinabi natin base, yan yung pinanggalingan mo. Starting point yan, ibig sabihin. Starting point, papunta doon sa tinuro ng examiner kung saan ka papunta. Okay? Pag sinabi natin perpendicular, okay, ito naman yung another direction na tinuro ng examiner na dapat mong puntahan. Okay? So sir, ano yung hypotenuse? Ito na yung pinakamaikling distansya mula sa iyong pinanggalingan papunta doon sa iyong napuntahan. So ganito yan. Okay, ganito yan. So magbibigay tayo ng na example question Okay? Okay, magbibigay tayo ng example question. So saan pa ba natin pwedeng isulat? So dito na lang. Okay. Opo, parang shortcut lang. Tama, very good 'yun. Okay, shortcut lang, pinaka-shortcut. Yun lang, yun yung pinaka-punto. Shortcut. Okay? Okay, so ganito yan Okay, magbibigay tayo ng question, try natin sagutan. Okay? May math to eh. Okay? So, una, halimbawa, Ana, okay, sino ba pwedeng pwedeng example dito? Okay, sino ba pwedeng example dito? Okay, ito na lang. Sino ba? Ayan, si Pilar. Yan. Pilar, okay? Pilar walks, okay, walks 3 kilometer, okay, north. Ibig sabihin, papunta saan yung niya? Yung lakad niya, papunta siya saan?
Okay, sabi ko sa inyo kanina, basta ka-rhyme mapping yung question, lagi tayong maglalagay ng mapa. Okay, lagi tayong maglalagay ng mapa. North. Okay, north, south, east, west. Okay? Northeast. Okay? Northwest. Southwest. Southeast. Okay, maglagi tayo maglalagay ng mapa. So, halimbawa. Okay, halimbawa. Pilar. Okay, Pilar. Walk 3 kilometer. Papunta, ibig sabihin, papunta siya sa taas. No? Lakad siya papuntang taas. Then, ano nangyari? Then, naglakad ulit siya, okay, 4 kilometer papuntang east. Okay. Okay, Pilar Walk, 3 kilometer north, ibig sabihin papunta siya sa taas. Okay, pag ganun yung lakad niya. So, halimbawa, ito yung base, no? Ito yung pinaka-base. Yan. Sa gitna siya. Yeah? Ang sabi, naglakad daw siya papuntang north. Okay? 3 kilometer, naglakad siya papuntang north. Okay? Then, anong sinabi? Anong nilikuan niya? Kanan, kaliwa. Kanan, kaliwa. Kanan, kaliwa. Patay tayo dyan. Anong nilikuan niya? Kanan. Okay. Okay, so ibig sabihin, pumunta siya papuntang east. No? Lumiko siya papuntang east. So ito, okay, 3 kilometer yan. Ito, 4 kilometer to. Okay? So ang sabi ko nga sa inyo kanina, okay, so saan yung base natin? Ano yung base natin? Ano yung base natin? Okay. Papuntang north. Diba? Ano yung tinatawag nating perpendicular? Di ba sabi ko nga sa inyo kanina, ang base mula doon sa pinanggalingan papunta doon sa kanya pupuntahan. Pag sinabi ng mga perpendicular, ito naman yung another direction na pupuntahan mo. Okay, so ito yung tinatawag nating perpendicular. So kanina nagbigay ng tinatawag nating di ba? Nagbigay ng tinatawag nating formula, di ba? Si base, si perpendicular equals to hypotenuse. Okay, so paano ba yan, sir? Okay? Ang binigay na kanina, ang binigay na formula kanina is base. Yan, base. Okay? Base plus perpendicular. Circular. Okay, equals to hypotenuse. Okay. Ayan. So pag ganyan yung formula, anong gagawin natin dyan? Alam ko tinuro na sa inyo to na Sir JD ninyo eh. Okay? Ang sabi kanina, anong sabi kanina? Okay? So anong natin? Okay, ano ang tinatawag natin base dito? Okay. So ang tinatawag nating base is 3 kilometer. Okay, 3 kilometer. Okay? Plus perpendicular. Ano yung perpendicular natin? 4 kilometer. Okay, 4 kilometer. So pag ganyan, anong gagawin diyan? Okay, pag ganyan, anong gagawin diyan? Ipa-plus ba o ita-times? Ipa-plus ba yan o ita-times? Okay, times. So ibig sabihin 3 times 3. 3 times 3. Ano sagot? Okay, 3 times 3. Ano sagot? 9. Okay? 9. Okay, dito naman, 4 times 4. 4 times 4. Okay, 16. Tapos anong gagawin natin dito? Okay, anong gagawin natin dito? Okay, ipag-a-add na. So, ibig sabihin, okay, time na para i-add siya. Okay? 9 plus 16. Anong equals? 25. Okay, sir, nakuha na natin. 25.
Okay, yan na ba yung tamang sagot? Yes or no? Ibig sabihin, 25 kilometer? 25 kilometer yung pinakamaikli niyang napuntahan? Ang layo nun, di mas lalo siyang lumayo, di ba? Ang kanina 3 km lang, tapos naging 4 km. Tapos yung pinakamaikli, 25 kilometer. Mas lalong malayo. Anong susunod natin gagawin? Anong susunod natin gagawin dito? Ang gagawin? Okay, so ganito yan ha. Okay, ganito yan. Paano natin sasagutan to? Okay? So, to solve this one, kailangan natin gumamit ng square root. Okay? Square root. So, dapat, anong gagawin natin? Kailangan natin kumuha o pumili ng number, mag-isip ng number na pag tinime siya, no? Pag tinime siya sa sarili niya, mag-i-equal siya ng 25. Okay? Kailangan natin pumili ng number o mag-isip ng numero na pag minultiply siya, okay, sa sarili niya, mag-i-equal ng 25. So, anong tamang sagot? Okay? Ano ang tamang sagot? Ano yung square root ng 25? Okay, that is what? Okay, so that is 5 kilometer. Okay, so that is 5 kilometer. So, ibig sabihin, ang sagot dito, ang pinakamaikling napuntahan niya is what? 5 kilometer. Ang pinaka-shorter na daanan mula dito sa pinuntahan niya papunta doon. Okay. Sa bandang east, okay, is 5 kilometer. Okay? Ayan. Okay, nagkakaintindihan tayo. So ganyan lang po yung tanong doon pagdating sa tinatawag nating shortest distance between 2 points. Bahala kayo. Basta yan lang yun, no? Hindi naman kasi ako nagtuturo ng math. Basta inaral lang natin yan. Okay? Okay, basta ang tinuturo ko lang dito kung paano siya computein, ha? Kung paano natin siya kunin. Okay? Ha? Ganyan lang siya, ganyan lang siya. Pero sabi ko sa inyo kanina, hindi na masyado yung tinatanong. Okay, so ano yung madalas na tinatanong dito? Okay, ano yung madalas na tinatanong dito? Okay, ano yung madalas na tinatanong dito? Okay? Ano sabi niya kanina? Ano sabi? Dalawa yung pag tatlong direction? Ay, tangek. Ang sabi ko nga dito sa PowerPoint kanina shortest distance between 2 points, ibig sabihin dalawang beses lang yung dalawa lang yung direction na kailangan dito sa tanong na to. Hindi ka na mag-iisip ng tatlo, apat, lima. Dalawa nga lang kailangan eh. Okay? Okay, so try natin sa ibang topic. No, dito tayo sa position of a point with respect to other points. So paano naman siya sinusolve? Okay, paano naman siya kinukuha? Okay. So paano naman siya sinasagutan? Okay, paano naman siya sinasagutan? Okay? In these types of question, the examinee is given starting point and a series of instruction directing him or her towards an endpoint, and he or she has to find the relative position of the ending point from the starting point or vice versa. Okay, so it is advised to make diagram for every direction question to ease up the calculation and save up the circular time. So paano naman siya sinusolve? Paano naman siya ginagawa? Okay, so ibig sabihin,
Mula sa starting point hanggang sa end point, saan direction dyan? Okay, ganun lang. So, ang sabi dito, okay, kailangan mong gumawa ulit. Okay, kailangan mong gumawa ulit ng diagram. So, ano ba yung diagram natin na ginagamit? Okay, ganun ulit. North, south, east, west. Okay, north, south, east, west. Okay, yan yung diagram na sinasabi natin. Okay, so dito sa ano, sabi ni Gay na example, try natin sagutan. Okay, try natin sagutan. Okay. Okay, example question. A rat runs toward 20 meters towards east. Ibig sabihin, saan siya papunta? Ang sabi kanina, gawa tayo ng ano, diagram. Okay? East, west, west. Okay? So, ang sabi kanina, ang sabi dito, yung daga daw, tumakbo ng 20 meters papunta sa east. Okay, ibig sabihin, okay, papunta siya dito. Okay, papunta siya dito. Okay, papunta siya dito. Okay, ano tapos ang nangyari? Ang sinabi, and turns right, runs 10 meters, turns right. So, as pag halimbawa, nakaharap siya sa east, asan yung banda yung right niya? Asan banda yung right niya? Papuntang saan? North, east, west, south. Papuntang south, ibig sabihin, bumaba siya. Okay. Tapos ang sabi dito, okay, right. Run 7 meters again, turns to left. So, ibig sabihin, okay, papunta na naman siya saan? Kaliwa. Kaliwa kanan. Kaliwa kanan. So, pag halimbawa nakatalikod siya, saan sa banda tatakbo? Okay? Saan siya banda tatakbo? North, south, east, west. Pag halimbawa nakatalikod siya okay, di ba sabi kanina, tumakbo siya ng 10 meters papunta sa south. So, ibig sabihin nakatalikod na siya, pababa yung takbo niya. Saan yung takbo niya dapat? West or east? West or east? Okay, so dapat papunta siya dito. Okay, papunta siya dito. Kaliwa Ay, mali. Dapat kanan. Okay? Kanan. Kasi nakatalikod siya pababa siya Diba? Kanan siya papunta. East, papuntang east. Ngayon, okay? Ayan. 10 meters and turns right, runs 7 meters again, turns to left, and runs 5 meters and turns to the left, 5 meters and turns to the left. So, ibig sabihin, saan siya tatakbo dapat? Okay, saan siya tatakbo? Papuntang ano? Taas baba. Ang sabi dito, runs 5 meters and turns to the left. And turns to the left. Ibig sabihin, kumaliwa siya ulit. Okay, sa baba. Papuntang baba. Okay, south, papuntang south. Okay. And finally, runs 12 meters. Okay, turns to left and finally runs 12 meters. And the direction of the rat with respect to the initial position, so ibig sabihin, okay, papunta saan yung takbo nito? Okay, so ang tanong, okay, with respect to the initial position, okay, in which direction is the rat? Anong sagot natin? So, halimbawa, di ba, dito ang starting point. So, dito tayo maglalagay ng tinatawag nating cardinal points or, okay, basic direction. Okay, dito tayo maglalagay. Ano to? Okay, north, south, east, west. So, saan yung ano niya? Saan yung pinaka-direction niya? Anong sagot? Ha? So, that is what?
That is what? Southeast. Oh. Okay, so that is southeast. Oh, so andyan, oh. Okay. So that is southeast. Okay, so ganyan po tinatanong yung tinatawag nating position and point with respect to the other point. Okay? Okay. So, dito tayo. So, try natin to isagutan. Itong pangalawa. Itong pangalawa. Try natin sagutan to. Okay, position of the point with respect to the other point again. Okay, Rito is facing north. Okay. Okay, she then goes to her right and moves to the south. While facing south, she then goes to the left hand direction. Okay. And then again moves to the south. She again takes the left turn and then right turn finally. She goes toward the east and the moves and then moves to her right. So ano to? Okay, unang tanong, in which direction is Rito now with respect to her initial position? Pangalawang tanong, in which direction is the starting point with respect to the ending point? Okay. Ano yan? Saan dapat sa unang tanong ano magiging sagot natin? Okay, so paano ba yan? Ang sabi di ba, sabi kanina, bago tayo sumagot, maglagay ulit tayo ng tinatawag nating diagram. Okay? Okay, north, south, okay, west. Okay, north, south, east, west. So, paano ba natin to gagawin? Okay? Dito is facing north. Okay, so ibig sabihin, mula dito, okay, dito siya nakaharap. Okay, dito siya nakaharap. Then, ang sinabi, she goes to the right. Okay, and moves to the south. Pababa. Okay, goes to the right and moves to the south. Then after, facing the south, then goes to their left. Facing the south, goes to their left. So, saan yung left niya? Saan yung left nito? Pag halimbawa pababa siya. North, east or west? East or west? East. Yan. East, papuntang east. And, okay. Yan. While facing south, then she goes to the left direction. Then again, move to the south. Okay, move to the south. Pababa siya ulit. Okay? She again takes a left turn. Okay, kumaliwa ulit siya. And right turn. Okay? Okay? She again takes a left turn and then right turn. So saan siya papunta? North or east? Mula dito. Ay north or south? Okay, so pababa. So ganyan dapat yung itsura ng ano natin. Okay, yung imagination natin, no? Parang hagdanan. Okay, in which direction is Rito now with respect to the initial position? So syempre dito siya ng galing. So dito tayo maglalagay ng diagram. Okay, dito tayo maglalagay ng diagram. So ano yan? Okay, north, south, east, west. Okay, so ang sabi dito, in which direction is Rito now with respect to the initial position? Okay, so saan siya? Anong direction siya? Anong direction yan? Okay, so that is what? Ang sagot dito sa number 1, that is south east. Okay, that is south east. Okay, ang sabi naman dito, in which direction? Okay, in which direction? Ay, ika lang ha. In which direction is the starting point with respect to the ending point? Saang direksyon matatagpuan ang pinanggalingan mula sa huling posisyon?
Okay, saang direksyon matatagpuan ang pinanggalingan mula sa huling posisyon? That is what? Pinanggalingan mula sa huling posisyon. That is what? So number 2, ano sagot natin? Okay, so that is what? Okay, so that is northwest. Okay, so that is northwest. Okay, so that is example of the position of a point with respect to the other point. So ayan po. No, ganyan lang siya sinasagutan. Again, pag naglalagay kayo ng diagram, ilalagay niyo siya kung saan siya nagsimula. Okay, para makuha natin yung tamang sagot. Okay, so dito, sa ano naman tayo, sa number 3. Try natin tong number 3. Paano naman siya sinasagutan? Okay, paano naman siya, okay, paano naman siya binibigyan ng ng senaryo ng ating examiner. So dito sa sa concept of shadow, okay, dahil may dalawang lang tayong tatandaan. Okay? Morning tsaka evening. Okay, pag halimbawa morning, saan ba nakatapat ang araw? Okay, pag halimbawa evening, saan ba banda yung araw? Okay, so saan 'yan? Okay, halimbawa, di ba? Dito sa sa picture, no, may binigay tayong picture diyan sa natin, sa notes natin. Ayan no. Okay? Pag morning, ang araw ay manggagaling sa east. Okay? Pag evening, okay? Pag evening o pahapon na, ang araw ay papunta sa west. Okay? Ang evening papunta sa west. Okay, ayan. So ngayon, paano ba siya Paano ba siya mabilis na makabisado? Okay, lagi lang natin tatandaan dito, kahit isa lang yung tatandaan natin dito. Yung tinatawag nating evening, 'di ba? Evening. Okay, pag evening, tatandaan lang natin yung east. Ayan, east. So ibig sabihin papunta siya sa palayo siya sa east, no? Yung letter lang ulit yung tatandaan natin, evening and east. Okay, palayo siya sa east. Okay. Ayan ha, yan lang yung tatandaan natin pag pag umaga, no, ang araw ay manggagaling sa east. Okay? Pag gabi naman, okay, or pahapon na, ang araw ay papunta sa west. So, ibig sabihin saan banda yung nakikita ang shadow o saan banda na okay, saan banda papunta ang shadow. Pag halimbawa ang araw ay mula sa east, tapos andito yung araw, syempre yung anino mo nasa likod mo. Okay, nasa likod mo. Okay. Pagdating naman sa gabi, andito na yung araw. Okay, syempre yung mo naman, yung aninom mo naman ay papuntang east. Okay? Papuntang east. So now, okay. Tayo. Try natin tong sagutan. And easy to remember. Ayun, ito na pala eh. Okay? Ito, example question. In the morning, while jogging, I noticed that my shadow was right behind me. So, in which direction was I jogging? Ibig sabihin, okay, sa umaga daw nag-jogging siya. Tapos, saan papunta at nasaan banda yung yung anino niya? Right behind me. Right behind me. Likod. Okay, umaga. Pag sinabi ko nga sa inyo kanina, pag morning, saan mapupunta ang ating shadow o ang ating anino? Papunta saan? Okay, sa puntang east. So, gagawa ulit tayo ng diagram. Okay? North. Okay, north. Okay, south. East, west. Okay, ibig sabihin, ang saan na yan? Okay? Okay, ayun. In the morning while jogging, I noticed that my shadow was right behind me. Okay, sabi ko nga sa inyo kanina, okay, pag halimbawa sa umaga, saan ang gagaling ang araw? Okay, east. Okay. Pag gabi naman dito, 'di ba? Kaso ang tanong, in the morning,
while I jogging. Okay, morning, ibig sabihin, ang shadow niyan ay mula saan? Sa east. Okay, mula sa east. I noticed that my shadow was right behind me. So in which direction I was jogging? So saan siya papunta? Okay, saan siya papunta? Okay? Ano sagot natin dito? Okay, so ibig sabihin, nagja-jogging siya papuntang east. So that is the answer. Okay. So siya po ay nagja-jogging papuntang east. Okay, papuntang east. Kasi bakit? Ang shadow niya ay andito. Okay? Ang shadow niya ay andito. So halimbawa ikaw to, tapos andito ka, nagja-jogging ka, tapos sabi niya, 'di ba? Right behind me. Ibig sabihin nasa likod niya yung anino. Okay. Anino. Nasa likod niya yung anino. So ibig sabihin papuntang east siya. Okay, so ayan. So ganyan lang po sinasagutan yung tinatawag nating concept of shadow. Okay, concept of shadow. Okay, next. Ayan, so alam na natin yan. Okay, first of all, okay, we know that I was jogging in the morning, which means the shadow would fall on the west. Since the shadow was right behind me, that means that I was jogging in the east. Oh, yan. So tama yung sagot natin kanina. Okay, tama yung sinagutan natin kanina. Okay, so now, so itong rotation of direction, hindi na rin to masyadong tinatanong sa NAPOLCOM. Okay? Hindi na rin siya masyadong tinatanong sa NAPOLCOM. So, paano ba to, paano rin ba siya, paano ba siya sinasagutan? So, dito lang naman tatandaan lang natin yung tinatawag nating clockwise, okay, and counterclockwise or anti-clockwise. So, ano ba ibig sabihin nun? Pag sinabi natin clockwise, yung ikot papuntang kanan. Pag counterclockwise, ang ikot papuntang kaliwa. Okay? Ganun lang siya. No, yun lang yung tatandaan natin dyan. Yung clockwise tsaka yung anti-clockwise. Yung tatandaan lang natin yung ikot. Ano pa? Okay? Pag halimbawa, ang ikot is umabot ng hanggang 90-degree turn, ibig sabihin nakalakad ka ng one step. Okay? Nakalakad ka ng one step. Pag halimbawa, ang ikot is umabot ng 180-degree, okay? Ibig sabihin, nakalakad ka ng 2 steps. Okay, so paano siya tinatanong sa sa NAPOLCOM? Okay, tinatanong yan ganito. Okay, tinatanong yan ganito. Okay. Ganito siya tinatanong ha. Halimbawa, Marcos naglakad, no? Naglakad ng naglakad siya paikot ng 90-degree. Mula dito sa southwest, okay? Naglakad siya paikot ng 90-degree. So ibig sabihin andito siya. Okay. Ngayon, ang tinatanong diyan, saan napunta o anong direction na ngayon si Marcos? Okay, ganun lang siya tinatanong. Halimbawa, si si okay, si tawag na to, si Lenny, no? Naglakad siya ng ng 2 beses. Okay. Umikot siya ng 2 beses, naglakad siya ng 180-degree paikot. No, naglakad siya ng 180-degree paikot. So sabi ko sa inyo kanina, pag 180-degree turn, ibig sabihin niyan 2 beses siya humakbang. Okay, ngayon 180-degree. Okay, 180-degree. 1, 2, 3, 4. Okay? So ibig sabihin, asa na ulit yung position niya ngayon? Asa na doon yung position niya ngayon? So ibig sabihin, andun pa rin siya sa same position niya. Okay, ganun lang siya sinasagutan. Okay, ganyan lang siya sinasagutan. Pero, okay, lagi natin tandaan, wala na yan ha. Hindi na siya masyadong tinatanong talaga ngayon sa NAPOLCOM. Kaya, okay, mag-focus tayo doon sa dalawa. Okay, mag-focus tayo doon sa dalawa. Yung kanina, yung shadow, okay, concept of shadow at yung tinatawag nating tinatawag natin position of a point with respect to the
with respect to the other point. So yan lang yung madalas tinatanong sa NAPOLCOM. Kaya pagpokusan natin yung dalawang yan. So now, ano ba ang dapat natin tatandaan when it comes to the NAPOLCOM examination? Number one, tatandaan lang natin tatandaan lang natin yung tinatawag nating direction. So ibig sabihin, di ba, sinabi ko nga sa inyo kanina, pag tayo ay magsasagot ng NAPOLCOM examination, tatandaan lang natin yung mga direction. Okay? So pag halimbawa, nakita niyo yung tanong sa sa crime mapping, maglagay na agad tayo ng tinatawag nating cardinal direction, yung may north, south, east, west. Okay? Yung may north, south, east, west. Pangalawa, ano pa yung tatandaan natin pag halimbawa nagsumasagot tayo sa sa crime mapping. Okay? Hahanapin natin yung mga symbols. Okay? Hahanapin natin yung mga symbols. Bakit? Diyan kasi sa mga mismong symbols na yan, minsan dinabanggit sa question. Halimbawa, paano tayo pupunta dito sa hospital? Pag halimbawa nanggaling tayo dito sa sa may car park, no? Ganun. So kailangan natin ma-familiarize yung mga symbols and signage. Okay? Ano pa? Then also, dapat alam din natin yung tinatawag nating daanan. So ano ba yan? Pag halimbawa may nakita tayong gantong sign, okay? Yan ba ay one way or two way? Okay, so yan ay one way. Diba? Ibig sabihin, okay, it's either papuntang kanan o papuntang kaliwa or papuntang south o papuntang S lang yung daanan, hindi siya two way, no? One way lang po pag ganyan. Okay, minsan meron din tayong makikitang gantong sign. Okay, meron din tayong makikitang gantong sign. So ano yan? Anong sign na yan? Ibig sabihin yan po ay two way. So ibig sabihin, okay, pwedeng pwedeng dumaan vice versa, no? Abante, atras. Okay? Vice versa. No, pwedeng pwedeng magkasalubong. Okay? So two way. Ayan, and also tatandaan din natin yung mga tinatawag nating legends. Okay? Legends. Ayan. Kasi bakit natin siya kailangan tandaan? Kasi yan kasi yung ginagamit nating parang landmark. Okay? Yan kasi yung ginagamit natin parang landmark, yung legends na yan. Halimbawa dito sa sa picture, 'di ba? Minsan pag halimbawa pupunta tayo ng Enchanted Kingdom, no? Magsasabi ka halimbawa pag nawawala yung isang kasama nyo, pumunta ka dito banda sa pumunta ka dito sa banda sa may Ferris wheel, no? Andito kami. Okay? So dapat natin tatandaan yung tinatawag nating legends. And number 3, know to how find the corner, intersection, and know to how paano hanapin yung tinatawag nating corner, intersection, at yung tinatawag nating cross street. So ano yan? Okay? Corner, intersection, and cross street. Okay, corner, intersection, and yung tinatawag nating cross street. Okay, so ano ba ang pinagkaiba ng mga to? Okay, so paano natin malalaman na yan ay corner, yan ay cross street, yan ay intersection? Okay? So lagi natin tatandaan, pag ang corner ang pinag-uusapan, madalas yan laging pa letter L. Okay? Laging pa letter L. So halimbawa dito sa mapa, saan natin matatagpuan ang corner? Okay, yan sa mga gilid. Okay? Mga gilid. Pwede rin dito, okay, pwede rin dito, basta corner. Okay, corner. Opo, yan din po yung mga mapa na lalabas, no? Hindi naman sa yan na talaga yung mapa na lalabas sa NAPOLCOM. Pero, okay? Pero, ito ay lang, example lang din. Okay? So, ayan. So, tatandaan lang natin yung mga corner, basta yan, pa letter L lagi yan. Okay? So, pag sinabi naman nating intersection, ano naman to? Intersection. Ano tong intersection? Okay, this is an example of intersection. Okay, that is example of intersection. Okay, pa-cross. So madalas pag sinabi natin intersection, okay, pa-cross po yan. Okay, pa-cross, crossing. Okay, so how about the cross street? Ano naman to? Okay, ano naman tong cross street? Mid ng crossing. Okay, so ano ang pinagkaiba niya sa intersection tsaka cross street?
'Di ba sinabi ko nga sa inyo, pag sinabi nating pag sinabi nating intersection, okay, yung dalawang daanan niya na merong nagkasalubong sa gitna, 'di ba? Itong cross street na 'yan, okay, para din yang intersection. Pero ang dito, ang pinagkaiba niya is halimbawa ito ay highway, 'yan, highway 'yan, no, highway 'to, 'yan, highway 'yan. Okay. Tapos itong cheap street, no, itong cheap street may daan 'yan halimbawa papunta dito. Okay, maliit lang 'yan na daanan. Okay, maliit na daanan. Okay? So, 'yan yung tinatawag nating cross street. Okay? Yan yung tinatawag nating cross street. No? May maliit na daanan along doon sa highway. Okay? Tapos tatagos yan doon sa kabilang kalsada. Okay, yan yung tinatawag nating cross street. Okay, pag sinabi natin intersection, okay, parehas yan highway, magkabila ang highway. Okay? Ayan. So again, pag sinabi natin corner, okay, madalas yan pahugis L, no? Dito yung mga gilid-gilid na yan, yan yung corner. Okay, pwede rin dito, okay, corner pa rin yan. Okay, corner pa rin yan. Ito rin, pwede pa rin yan, corner pa rin yan. Okay? Opo, street lang talaga yung pinagkaiba niya sa intersection. Okay, so now, okay, alam na natin yan ha. Ngayon, okay, analyze the given situation. Sabi, analyze the given situation in the problem. So, ang sabi kanina, okay, bago ka sumagot, okay, alam na, di ba sinabi ko sa inyo kanina, bago tayo sumagot, dapat maglalagay tayo ng tinatawag nating cardinal direction o yung diagram. Pangalawa, dapat alam natin yung tinatawag nating symbol, signage, and legends. Okay? Dapat alam natin yung tinatawag nating symbols, signage, and legend. Dapat familiar tayo sa mga signage na yan. Okay? Symbols na yan, legend na yan. Okay? And pangatlo, dapat alam natin kung yung kalsada ay two-way ba or one-way ba. Okay? Two-way ba or one-way ba. Okay? Ano pa, sir? Dapat okay, alam din natin o familiar tayo sa tinatawag nating corner, intersection, and cross street. Okay? Corner, so hindi lahat ng road sign kakabisaduhin mo dito ha. Hindi lahat ng road sign. Okay, wala namang road sign na nakalagay sa nakalagay sa Napolcom eh. Okay, sa crime mapping. Ang madalas lang meron diyan is kung one way or two way. Ayan, one way or two way. So yung no parking na yan, wala din yung ganyan. Wala din ganyan yan. Okay, ang madalas lang nakakita doon, one way or two way. Ang sinasabi kong signage, kung ito ba ay hospital, okay, ano ba? Ito ba ay police station? Ito ba ay fire station? Mga ganon. Yung ganon signage lang yung kakabisaduhin natin or ipapamiliarize natin. And number 4, ang sasabihin? Okay, ang sasabihin? I-analyze daw natin yung sitwasyon, okay, bago natin sagutan. No, analyze muna natin yung binigay na tanong bago natin sagutan. At sumunod, okay, i-take note natin yung tinatawag nating emergency vehicles like fire truck, ambulance, okay, police car, president car, okay, natin yan. I-take note natin yan. Bakit? Magagamit kasi natin yan doon sa tinatawag nating one way or two way. Okay, so kailan pwedeng dumaan ang mga emergency vehicle, okay, sa one way. Okay, kailan pwedeng dumaan ang emergency vehicle sa two way? Ayan. Emergency pwede sa one way. Okay. Okay yan. So mamaya malalaman natin yan. Meron naman tayong mga sample question dito. So try lang natin din sagutan. Okay, basta ang sinabi ko sa inyo kanina, okay? Ang sinabi ko sa inyo kanina, bago tayo sumagot, pag halimbawa may nakita tayong pag may nakita tayong crime mapping question. Okay, crime mapping question. Okay? Dapat nagsusulat na agad tayo ng diagram. Okay? At madalas, okay, dalawang beses tayo lagay ng diagram diyan. Pag halimbawa, nagsulat na tayo ng diagram dito, palatandaan, diagram pa rin doon kung saan nanggaling yung taong tinatanong sa question. Okay? Ayan. So, pangalawa, dapat alam natin yung tinatawag nating symbol, signage, and legend. Ayan. So, yung mga ganyan, may mga lumalabas yan
Saan banda yung hospital? Okay? Saan banda yung motel? Ayan, police station, fire station. Yun. Paano kung helicopter, sir? Kasama lang sa question yun, pero walang ano yun. Walang ambag dito yun sa crime mapping. Hindi naglalagay ng ganyang question sa crime mapping. Okay. Ayan. So, sumunod. Okay, dapat alam natin kung ano yung one-way at two-way. No? Pag ganyan yung sign, ibig sabihin one-way lang yan. Okay? Okay, pag ganito yung sign, ibig sabihin dyan two-way. Okay, two ways. Okay, ito. And also, ayan, so alam dapat natin yung tinatawag nating corner, intersection, and cross street. Again, pag sinabi natin corner, ito yan, no? Pa-L, hugis L, no? Palaging pa letter L yung ano, tinatawag nating corner. Pag sinabi nating intersection, dalawang kalsada, okay? Magka-cross, no? Magkasalubong sa gitna. Okay, pag sinabi nating cross street, no, parang din siyang intersection, pero ang pinagkaiba niya is street lang talaga siya. Maliit lang na daanan na pumagitna, no, doon sa mismong highway. Okay? At okay, ayan, at i-take note din natin yung tinatawag nating emergency vehicle. Okay, bakit? Magagamit natin yan doon sa kalsada, no? Lalo na pag ito ang tanong is one way or two way. Okay, then also alam din dapat natin yung tinatawag na entry and exit point. So paano ba natin malalaman yung entry and exit point? Okay, so tatandaan lang natin dito yung mga pintuan. Yan, yung sign ng pintuan na yan, yung mga okay. Pa-rectangle na yan. Ayan. Yan yung mga sign ng pintuan. Okay? Ibig sabihin diyan manggagaling, pwede rin diyan okay, diyan matapos, no? Pwedeng diyan siya manggaling, pwede rin siya diyan siya papunta. Ibig sabihin, pag halimbawa dito ka sa Cinema Z nang galing, tapos inutusan ka papuntang showroom. Okay? Papuntang showroom. So ibig sabihin, okay, dito ka manggagaling, okay, pwede kang umakyat pa north, okay? Tapos pumunta ka naman sa west at magno-north ka ulit. So dito ka hihinto. Ayan. So dapat alam natin yung tinatawag nating entry and exit point. Okay? Entry and exit point. Okay, entry and exit point. Walang one way dyan, guys. May nakita ba kayong signage na one way? Okay, may nakita ba kayong signage na one way? Wala, di ba? So ibig sabihin, pwedeng dumaan. Okay, pwedeng dumaan. Okay? Ayan. So ganyan lang ha. Okay, so pag halimbawa, dito ka nang galing sa Cinema Z, okay, tapos pupunta ka sa showroom, hindi ka pwedeng huminto dito sa likod. Bakit? Hindi naman dyan yung pintuan eh. Andito sa harapan yung pintuan, no? Okay, so dito ka hihinto. Okay? Ayan. Okay, so try natin sagutan itong mga question na to. So ito yung binigay nating mapa. So by the way, paano ba natin malalaman yung blocks na tinatawag? So paano ba natin malalaman yung blocks na tinatawag? Yan ay bilang ng bahay, no? Halimbawa, one block, okay, block 1, block 2, block 3, block 4. Okay, so ganyan lang siya ginagawa. Okay, block 1, block 2, block 3, block 4. So ganun lang po yung tinatawag natin blocks. Okay, so try natin to sagutan. Okay. There was a hold up incident happened on the corner of H8 and S4. Okay? The witness stated that the suspect went north and turned left. After passing 2 blocks, which street was the suspect last seen? Okay? Which street when the suspect last seen? Okay, try nyo nga sagutan. Okay, so di ba sabi ko nga sa inyo kanina, okay, bago tayo sumagot, maglagay muna tayo ng tinatawag nating diagram. Okay? Ayan. So para hindi tayo naliligaw. Okay? So try nyo sagutan. Try nyo sagutan. Okay, sabi dito ha. Okay, sabi dito. There was an hold-up incident happened in the corner of H8 and S4. Asan yung corner dito? H8
age 8 and age 4. Saan dito yon? Okay, age 8 and age 4. Saan dito yon? Okay, so di ibig sabihin dito. Okay, dito. Corner dito. So dito yan. Now, okay. So now, ang sabi, the witness stated that the suspect went to the north. Okay? The suspect went to the north. Ibig sabihin, umakyat daw siya. Okay, umakyat daw siya. Tapos, went to the north and turned left after passing 2 blocks. Okay? Turned left after passing 2 blocks. So 1, 2, 3. Okay, 1, 2, 3. Okay? Ay, 1, 2, 3. 1, 2 lang pala. Which street was the suspect last seen? So saan siya? Okay, nakita. Saan siya nakita? Ano yan? Anong street yan? Okay, so that is letter C. So the answer is letter C. Okay, the answer is letter C. Okay, huling nakita. Ito yung tinatawag nating ano, is S2. Yan, no? So, that is S2 street. Okay, so ganyan lang siya sinasagutan. So, try natin ulit. Dito naman tayo. Okay, let's answer this question. So, bibigyan ko kayo ng ano, ng 2 minutes para sagutan to. 2 minutes. Okay, so try natin sagutan ha. Try natin sagutan. Saan siya nanggagaling? Saan siya nanggagaling? Saan siya manggagaling? Ito yung letter D guys, oh. Yan yung D. Ayan, so dito yan. May letter, oh. Yan yung may letter. Yan, A, B, C, D. Okay, A, B, C, D. So, andito, ang sunog. So, saan manggagaling yung ano? Yung fire truck. Okay, saan manggagaling ang fire truck? Okay, so dito siya manggagaling. So, ngayon, ang sabi kasi dito sa question, there's a fire incident happening in the house of D. What is the fastest legal way for the fire truck to reach house D coming from the visitor entrance? So saan siya manggagaling? So ang pinakamadaling daanan is ito talaga kasi wala naman nakalagay na signage, di ba? Okay? Wala din nakalagay na signage. So pwede rin siyang dumaan dito, kaso nga lang ang sinabi dito is legal way. So hindi siya pwedeng dumaan dito. Yan. So ito yung pinakamadaling daanan, no? Madaling daanan din siya. Okay, kaso ang sabi kasi legal way. Okay, legal way. So hindi siya diyan pwedeng dumaan. So saan tayo dadaan? Okay. Dito, mula ano? Okay, mula dito sa point na to, papunta tayong east. Tapos, bababa tayo ng south. Okay. Ayan. Tapos hihinto tayo dito sa bahay ng D. Okay, so ang sagot dyan is what? Okay. East. Okay. Ang sabi? East. Anong sagot dito dapat? Ano yung magiging sagot natin dito? Okay, so ang sabi? So try natin ha, itong letter A. Okay, okay. Saan daw siya? South edge. Tapos,
South Edge, tapos South Edge, 4th Street. Teka lang ha. So dito daw, so bawal siya dito, one way, di ba? So hindi, mali yung letter A. Hindi pwede isagot yung letter A. Itong letter B. East on 1st Street. Okay, East on 1st Street. And then South, so hindi, mali pa rin. Itong letter C. Ay, itong letter D. East, okay, East in the 1st Street. Okay, and bababa siya papuntang edge of 7th Street and go to the, so ito yung tamang sagot. So letter D. Okay, so letter D. Tama yung natin, tama yung sinagot natin. Okay? Okay, so next question na tayo. Try natin din tong sagutan ulit. Try natin siyang sagutan ulit. Okay, a barangay mobile patrol is on the corner of S5 and H4 Street. When saw a man rode with his motorcycle at the back of the house 7 and drove really fast. He was suspected drunk. They followed the motorcycle which moved 4 blocks north of H4 Street and turns right to the S1 Street, turns south, drove past 4 blocks, then finally stopped. He went inside the door on his right. So saan bahay daw siya pinto? Okay, in which was the suspected drunk drive possibly lives. Okay, saan daw siya posibleng nakatira? Okay, so saan nanggaling yung yung patrol? Corner of H5, okay, S5 and H4. Corner of H5 and H4. So ibig sabihin nandito manggagaling yung yung patrol. Ayan, sa corner corner ng H4 Street and S5. So anong sinabi dito? When Solomon rode his motorcycle at the back of house 7, so saan yung back ni house 7? Okay, ibig sabihin andito. Ayan, magkatabi sila halos. Okay, so saan sinabi? Okay, and drove really fast. He was suspected drunk. They followed the motorcycle, okay, which moved 4 blocks north of H4. So 4 blocks north of H4. Okay, 4 block north at H4. 1, 2, 3, 4. So dito siya, andito. Ngayon, anong sinabi? Okay, anong sinabi? Okay, they followed the motorcycle which moved 4 blocks north H of 4th Street and turned right to the S1. So dito lumiko. Then, anong sinabi? Turn south. So bumaba ulit siya. And drove fast 4 blocks, finally stop. So magbibilang ulit tayo ng blocks. 1, 2, 3, 4. So ibig sabihin, taga dito si suspect. Okay? So anong magiging sagot natin? So that is what? That is letter E. Okay, so that is letter E. Okay? So ganyan lang siya. No, susundan lang natin. Okay, try natin tong panibagong mapa. Okay, try natin tong panibagong mapa. Okay, sige. Try nyo sagutan nga. In which direction of car, okay, sale is Lodi shop? Okay, sige. Sige. 5 minutes na lang, 5 minutes. Sige, bibigyan natin ng 5 minutes. Sige, try nyo sagutan to. Okay, so ang tinuturo dito is car sale. So ibig sabihin andito ka. Ano sabi ko sa inyo kanina? Pag may tinurong starting point, maglagay ng tinatawag nating cardinal direction.
Okay? Maglagay ng tinatawag nating cardinal direction. Ayan. So, okay? Ayan. So, ang sinabi, ang tanong, try natin ang tanong, ang sabi, in which direction of car sale is Lodi Shop? Asan ba dito yung Lodi Shop? Okay? Ang Lodi Shop ito. Ngayon, ang tinatanong, anong direction daw mula sa starting point papunta doon kay Lodi Shop? Ano yan? Okay, that is, okay, so that is southeast. Diba? That is southeast. Okay, that is Bravo. Okay, try natin sagutan yung next question. Dito naman. Okay? Sige. 5 minutes. Okay, so anong magiging sagot natin dyan? Okay, try natin sagutan ha. Try natin sagutan. Anong tanong? What is the easiest way to go Tatooine Place coming from the gadget store riding a bicycle? Okay? Tatooine. So ang sinasakyan niya is ano lang? Okay, bike lang or bicycle. Okay? So saan siya nanggaling? Coming from gadget store. So saan ba yung gadget store dito? Okay? Saan yung gadget store dito? Ito. So dito siya manggagaling. Okay? Dito siya manggagaling. Kasi bakit diyan manggagaling? Andyan kasi yung pintuan. So hindi ka pwede dito maglagay. Kasi nakita natin yung pintuan dito. Ngayon, ang tinatanong, easiest way papunta dito sa tinatawag nating Tatooine. So, anong gagawin? Okay. Pwede siyang pumunta dito. Okay, pwede siyang pumunta dito. Kung letter A yung pupunta, ayun natin ha. Ang letter A yung susundan natin ha. Okay, pwede siyang pumunta dito sa north, pa-north, on Peach Street. Saan yung Peach Street dito? Peach Street. Okay, pang north on Peach Street. Ito pala. And west on the Purple Street. West. Ay, hindi pwede. Hindi pwede. Hindi mas lalo siyang lumayo. Okay, itong ano, itong letter B. Okay, south on Peach Street, west on the Black Street. Okay, ang layo. Ang layo. So hindi pa rin pwede ang letter B. Itong letter C. Dito yung Black Street eh. Okay, itong letter C. Okay, north on Peach Street, west on Purple Street. Okay, Purple Street. Saan ba yung Purple Street dito? Okay, dito pala. West on Purple Street. Okay, hindi rin. Hindi mas lalo siyang lumayo. So, ano ang pinaka-the best answer? Ano ang pinaka-the best answer dito? Okay, ano ang pinaka-the best answer dito? Okay, north on Peach Street. Okay, tama pala to. North on Peach Street. Pwede siyang pumunta dito sa west of Purple Street. Okay, Purple Street.
west of Purple Street. Tapos, anong ginawa? Magno-north ulit siya into the Gray Street. Gray Street. Tapos dapat, papunta ulit siya saan? Sa west. So, dapat dito siya hihinto. So, ano yung best answer dito na sinunod yung ano natin? Sinunod yung mapa natin. It is Alpha Bravo Charlie Delta. Okay, so that is, so ang sagot natin is Charlie. Okay, ang sagot natin is Charlie. Okay, so try natin ulit to. Okay, 5 minutes ulit. Try nyo sagutan. Okay, nagkaroon daw ng tinatawag nating hold up incident. Okay, try natin sagutan ha. Try natin sagutan. Sabi, okay, ano natin to, analyze natin to ng mabuti. Okay? Mula siya saan? Nanggaling siya saan? A hold up incident in Samuel's house. So dito, nagkaroon ng hold up incident. Okay, dito nanggaling yung hold up incident. Was reported what is the fastest way for the police mobile to go with the scene if they come from the corner of the Tortoise Street and Yellow Street. So ibig sabihin, dito siya nanggaling. Corner of Tortoise Street. Okay, Tortoise Street and Yellow Street. So saan siya nanggaling? So ibig sabihin andito. Okay, dito galing. Yan, dito galing yan. So ngayon, saan siya dapat dumaan? O yung pinaka the best way na pwedeng daanan nito. Okay, ang sabi dito, try natin tong letter A. Okay, south on Tortoise Street. So paakyat siya. And west on the Black Street. At on Black Street. West on the Black Street. So dito. South pala. Sorry. Sorry pala. Mali. Okay. South on the Tortoise Street. Okay, dito siya dumaan. And west on the Black Street. So dito siya dumaan sa baba. And ang sabi? Okay. South ulit, papunta ulit siyang south sa Orange Street. So ang pinakamabilis na daanan siguro nito is letter A. So try natin yung ibang letra, baka mamaya meron pang pero meron pang mas mabilis. Okay? So ang sabi? Mula dito, south on Tortoise Street and west on the Purple Street. Purple Street, dito siya dumaan. And so, dito lang siya dumaan. So, ibig sabihin, hindi siya nakarating. So, hindi na pwede tong letter B. Okay, hindi na pwede tong letter B. Letong letter C, south on the Tortoise Street and east to the Portia Street. So, ano to?
Street. So, dito. So, hindi rin siya pwede dito. No, ang layo niya. So, hindi na rin pwede yung letter C. Itong letter D, south on the Tortoise Street and east to the Black Street. So, lumayo rin siya. So, ang pinaka-the best answer dito is alpha. Opo, pwede nyo sulatan. Okay, pwede nyo sulatan yung mapa. Yung papel. Pag binigay na sa inyo. Okay? So, ito. Mag-iiba tayo ng mapa ha. Try natin to sagutan. Okay, try natin to sagutan. Sample question, which is the fastest way to reach the hospital from the location of the vehicular accident? So, ibig sabihin, ito yung vehicular accident. Okay, so pag ganyan, di ba? Sabi ko sa inyo, maglalagay ulit tayo ng cardinal direction. Okay? Okay, north, south, east, west. Okay, try nyo sagutan. Okay, so let's answer this question. Okay? So dito guys, hindi siya pwedeng dumiretso na lang sa hospital kahit katabi niya lang. Kasi bakit? Wala naman daanan dyan. Okay? Wala naman daanan dyan. So, mapapansin nyo sa kalsada dito, meron ng paslant. No? May mga paslant na siya. No? San Antonio Street, may paslant na. So, ibig sabihin, ang dadaanan niya is yung mga tinatawag nating southeast, northwest, northeast, ganun yung mga dadaanan niya. Okay? So, ngayon, saan yung fastest way para makapunta doon sa tinatawag nating hospital? So, dito siya pupunta. Okay? So, mula siya saan? So, saan siya dadaan? Okay, so dito, mula dito sa Delpan Road, pupunta siya saan? Paakyat, papuntang northwest. Okay? Papuntang northwest. And then, okay, liliko siya papuntang northeast. Okay? Papuntang northeast. And then, ang gagawin niya, and drive along San Antonio Road. Okay? Drive along San Antonio Road. Okay, so ayan. Okay, to the hospital. So, ang magiging sagot natin ano? Anong magiging sagot natin dito? It is letter A. So, ayan. So, yun yung pinaka maikling daanan na pwede niyang pagdaanan. Okay? So, let's answer the next question. Try natin ulit sagutan to. What street road cross immediate southeast part of the Stars Hotel? So, yung Stars Hotel andito. Okay? So, ano yung napakasimple lang ng tanong, no? What street or road cross immediate southeast part of the Stars Hotel? So, southeast part. Okay, maglalagay ulit tayo ng cardinal diagram. Okay? North, south, east, west. Okay? Southeast. Okay, southwest. Northwest. Okay, sa northeast. Okay, so ang tinatanong is southeast part. So ano yung kalsadang nakikita agad natin sa bandang southeast part? Ano yan? Okay, so walang iba kundi yung tinatawag nating Delpan Road and Zabala Street. So ano yan? So ang magiging sagot natin ay Delta. Okay, ang magiging sagot natin ay Delta.
Okay. So, next question. Ellie boy, in which direction of the bridge? Ellie boy is in which direction of the bridge? So, saan ba si Ellie boy? So, ito, nandito si Ellie boy. Yan. Okay. Asan ba si Ellie boy? Okay. Ang tanong, Ellie boy is in which direction of the bridge? So, saan tayo maglalagay ng cardinal direction? Kay Ellie boy ba o yung sa mismong ano? Sa mismong tulay? Kay Ellie boy ba o sa mismong tulay? Tulay. Sa tulay tayo maglalagay. Ang tinatanong, anong direction daw si Ellie boy, doon sa bridge, mula sa bridge. Okay? So, anong direction daw si Ellie boy mula sa bridge? Ano yan? Okay, so dito tayo maglalagay ng cardinal direction. Okay? Ulitin natin ha. North. Okay, south, east, west. Okay, so ito ay uh, ito ay southwest. Okay, southeast, northeast, okay, northwest. Okay, so saan siya? Alpha, Bravo, Charlie, Delta. Okay, so that is, okay, southwest. So ito ay Delta. So that is Delta. So that is Delta. Try natin to sa ibang mapa. Medyo mahirap-hirap na yung mapa na to. Try natin to. Sige nga, try nyo sagutan to. Malakayan ko yung mapa ha. Meron naman kayong soft copy. Doon nyo na lang basahin muna. Papalakayan natin yung mapa. Basta ang tanong, okay, magbibigay ako ng 5 minutes para sagutan nyo to. Okay? Ang tanong, PCP2 received a phone call from a certain Alan Cruz. He reported the hostage-taking incident that is currently happening in the gasoline station where he works. What is the best and shortest way for the police officer to arrive in the reported area? Okay, so, okay, analyze natin na mabuti yung question. Okay? Ayan, so pag sinabi ko sa inyo kanina, may nakalagay na dito cardinal direction. Pangalawa, okay, hahanapin naman natin yung tinatawag nating signage. Ayan, so wala siya nakalagay na signage, pero nakalagay yung mga pangalan. May drugstore, may school, may concert ground, may library, may hospital. Pangalawa, titingnan natin yung mga road signs. So merong two-way, merong one-way. Ayan, may two-way, meron one-way. Okay, so ano yung magiging natin dito? May magiging sagot natin dito. Okay, so bibigyan kayo ng bibigyan ko kayo na siguro 2 minutes. 2 minutes lang para sagutan yan. Okay, try natin sagutan.
Okay? PCP2, receive a phone call. Okay? PCP2, receive a phone call from a certain Alan Cruz. Okay, he reported the hostage taking incident. It's currently happening in the gasoline station. So saan nangyari ang ang hostage taking dito sa gasoline station. Okay, dito sa gasoline station. Okay, ang sinabi. Okay, where he works, what is the best shortest way? Okay, shortest way for the police officer to arrive in the reported area. Okay, so ibig sabihin mula dito kailangan niyang makapunta ng mabilisan dito. Shortest way. Okay? Best shortest way to arrive into the reported area. So, hanap tayo ng pinakamaikling daanan, okay, para makapunta ng mabilisan doon sa hostage taking situation. So, mula dito sa police station, saan siya dadaan? Okay? Aakyat siya papuntang north in the iPhone, okay, in the iPhone, ano tong street na to? Yung street to? Okay? Mula sa dito sa sa police station, pupunta siya dito sa iPhone. Okay, S5 Avenue. Ayan, iPhone S5 Avenue. Tapos pwede siyang ditong pumunta sa West Park ng S5 Street at ihinto dito sa mismong gasoline station. So kung hanapin natin dito sa choices kung saan ba dito yung yung katulad ng ginawa natin. Try natin ha. Okay, south of the Ipons Avenue, west on the S5. So hindi na pwede. So hindi na to siya pwede. Kasi bakit sa north tayo dumaan eh? Diba? Sa north tayo dumaan. So hanap tayo ng north. Okay, north. So ang merong north na lang sagot, it is Bravo, Delta, and Echo. Okay? So anong ginawa natin mula dito sa sa iPhone S5, nag-north tayo. Tapos lumiko tayo papuntang S4. Lumiko tayo papuntang S5 Street. Okay, S5 Street. So saan dito yung S5 Street? Okay, so okay, S5 Street. Okay, so ang pinaka the best answer natin dito ay It is what? Okay, so that is letter E. Walang one way dito, buddy. No, walang one way, no? Legal way ito kasi bakit? Walang signage na nakalagay. Okay, walang signage na nakalagay na one way ba or two way ba. Okay. So now, try natin sagutin yung ibang question. Okay? So, 3 minutes ulit. Sagutan nyo to. Ang tanong, Sally needs to buy another set of medicine for her sick baby. She needs to drive going to the drugstore immediately, which will be here for away from the hospital. Okay, so ano yung pinaka the best way? So, try nyo sagutan.
Okay, let's answer this question. No? Try natin sagutan to. Okay, Sally needs to buy another set of medicine for a sick baby. She needs to go into the drugstore. So saan magtatagpuan yung drugstore? Okay, so dito tayo dapat pupunta. Okay, so saan siya nanggaling? What should be her way from the hospital? So siya ay manggagaling sa hospital. Okay, siya ay manggagaling sa hospital. So mula hospital, saan siya pupunta dapat? Okay, saan siya pupunta dapat? Mula hospital, saan siya dapat pupunta? Okay. So, pupunta tayo sa legal way, no? Dadaan tayo dito sa tinatawag nating legal way. So, bakit hindi siya pwedeng dumaan dito, guys, ha? Bakit one way kasi, no? So, bawal. So, anong gagawin natin? Okay? Dito tayo maglalagay ng cardinal direction. North, south, east, west. Okay? Mula dito sa hospital, pupunta siya sa east ng okay, S6 Street. Tapos mula dito sa mula dito sa west ng SS Street, pwede siyang pumunta saan? Pataas, paangat, pa-north. Okay? Pa-north ng tinatawag nating iPhone 5S Avenue. Okay? And also, tsaka siya liliko dito sa west part ng S5 Street. So, tsaka siya makakarating dito sa drugstore. Okay? So, ano ang saan dito yung yung tama yung ginawa natin dito sa choices. Okay, it is Alpha, Bravo, Charlie, Delta. Okay, so that is what? Yeah, so dito. So ang sagot dito ay Delta. So that is Delta. Try natin to sagutan ulit. Okay, what is the fastest legal way? Nakita na naman natin yung legal way na yan. Okay, for the fire truck to travel the fire station to the fire incident in the burning along S6 Street. Okay, burning along S6 Street. So yung magiging sagot natin dito. Okay, may legal way na nakalagay. So hindi siya pwedeng sumalubong. Okay, hindi siya pwedeng dumaan sa one way. So ano yung the best na answer? Okay, so try natin ha. So dito manggagaling sa fire station, ang sinabi. Okay, so pwede siyang dumaan dito sa S5 Street, west of East 5 Street. Okay, so tapos anong gagawin? Okay, so dahil one way to, so pwede, legal. Okay, so pwede siyang bumaba. So pwede siyang pumunta sa south on iPhone 6 Avenue. Okay, iPhone 6 Avenue. Okay? Okay, south on, okay, iPhone 6 Avenue.
And then, okay, east. Asan yung east part? East of, okay, east of, okay, dito siya dadaan. Okay, east of 6th Street. Okay, tapos mapupuntahan mo na yung nasusunog na bakal. So, ano yung tamang sagot dito? Okay, so that is Bravo. Okay, so that is Bravo. Okay, so next question. Which street are one way going to the east? Ibig sabihin, one way daw going to the east. Papunta dito. Ano yung street na one way going to the east? So alam na natin yung sign ng one way ha. Okay, pag one way, ganyan. Pag two way, okay, magkabilaan. So anong sagot natin dito? Ayan, so makikita natin to. Ay magiging sagot natin dito. Alpha, Bravo, Charlie, Delta. So that is what? Okay, so that is Delta. Okay, so that is Delta. Okay. So, okay, panibagong mapa tayo. Okay. Okay, try to answer this one. Police Inspector Jetro Centeno, together with his college, is conducting foot patrol along Rojas Boulevard. When the witness woman being snatched in front of the school, the suspect ran and went north of the Apple Street, turned the run going to the west. Which street he was last running? So saan siya, anong street siya huling nakita na tumatakbo? Ang street siya huling tumatakbo. So ang sabi dito kanina, nag-conduct sila ng foot patrol along Rojas Boulevard. So saan sila nagkakandak ng patrol? Along Rojas Boulevard. Okay, dito sa Rojas Boulevard. Okay? When they witness a woman being snatched in front of school. So ibig sabihin dito. Okay, nakita. O saan sinabi? The suspect ran and went to north of April Street. North. So saan ba yung April Street? So ibig sabihin tumakbo siya papunta rito. Okay? Tumakbo siya papunta rito. Okay, north. Okay, April Street, turn, ran going to west. So ibig sabihin lumiko siya papuntang west. Okay? Lumiko siya papuntang west. Wala tayong pakialam na kung ano ba yan, kung one way ba yan or two way ba yan. Okay? Kasi tumatakbo lang naman siya. Okay, ayan. And turn run going to west, which street was last seen? So sa anong street siya huling nakita na tumatakbo? Okay, letter A, Ross Boulevard, April Street, Tayuman Street, Bambang Street, De Vera Street. Okay, so that is what? Okay. So that is De Vera Street, no? De Vera Street po yan. Letter E.
Okay, so next question tayo. Next question. Okay. Dika wanted to donate some flower to the church, but the problem is the tricycle are not allowed along avenues. Which way should the driver go towards the flower shop from the church? Okay. So, okay. Dito siya manggagaling, no, from the church. Tapos po kailangan niya kailangan niya pumunta dito sa flower shop. Okay. Rika wanted to donate some flowers to the church, but the problem is the tricycle are not allowed along avenues. Which way should the drivers go toward the flower shop from the church? So paano to? Anong pwedeng daanan niya? Anong pwedeng daanan niya? Okay? Try natin sagutan ha. Okay. So mula dito sa church, okay, pwede siyang dumaan dito papuntang west into the Dagupan Street, no? The west in the Dagupan Street. And then okay, pwede siyang bumaba, no, mula dito sa Bambang Street, no? Pwede siyang bumaba papunta dito sa side ng pa-south. Okay, ng Bambang Street. Okay? Bambang Street. Okay, ano pa? And then okay, pwede rin siyang lumiko dito, no, papuntang De Vera Street. East and the De Vera Street. Okay, and south on Ipil Street. Okay, then liliko siya ulit papunta dito saan? Okay, sa Rojas Street, no? Kasi one way, nakita niya ulit yung one way. So dito siya pwedeng huminto. Okay? So hanapin natin kung ano yung dito. Ano yung tamang sagot dito? Okay, saan ba yung pwedeng isagot natin dito? Okay, it is Alpha Bravo Charlie Delta. Okay, so that is Delta. Okay, so that is Delta. Ulitin natin ha. Try natin. Itong question na to. The fastest legal way to arrive the burning restaurant near at pit shop. Okay, ibig sabihin, ito yung nasusunog. Okay, dito daw malapit sa pit shop. Okay, yung restaurant daw yung nasusunog. And gasoline station with general alarm. Okay, so ibig sabihin, manggagaling yan sa fire station. Okay? Legal way, yung tinatanong ha, legal way. Pero meron din nakalagay, the general alarm. Okay, anong isasagot natin? Okay, pag sinabi kasi nating general alarm, no, malaking sunog na yan. Okay, so hindi na pwedeng pa-easy-easy yung bombero diyan. Okay? So dapat general alarm na yan, ibig sabihin malaki ng sunog, so pwede na siyang dumaan sa tinatawag nating one way. So anong one way ang pwede niyang daanan para mas mabilis siyang makapunta dito sa nasusunog na restaurant? Okay? So pwede siyang okay, so pwede siyang dumaan saan? Okay. So pwede na siyang dumaan dito, okay? Akyat siya dito sa pa-north, tapos pwede siyang lumiko dito pa-west. Okay? Okay, pwede siyang lumiko dito saan? Okay, pa-west on Town Boulevard. Ayan, so diretsuhin niya to. And pwede bababa siya papuntang south dito sa Taft Avenue at makakarating na siya dito sa nasusunod na restaurant. So ano yung magiging sagot natin dito na sinusundan yung nasa illustration natin?
Okay, so that is, okay. So, ayan. So, okay, so hanggang dito na lang muna tayo at magkita-kita ulit tayo sa final coaching ng ating general information. Okay? So maraming salamat at magandang gabi. Magpahinga na rin kayo.